Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe y Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa atin topic, July 2, 2025. Kumusta ang ratings ng mga bago at nagbabalik na shows? Stars on the Floor, Idol Kids, The Clash, at Rainbow Rumble ratings. Mukhang maraming pinagkaabalahan ang mga tao ngayon kaya hindi na gaanong nanonood ng mga programa sa telebisyon. Ang iba naman ay hindi na talaga sa TV nanonood ng mga programa, kundi sa online na o kaya ay mas nakatutok sa Netflix at iba pang streaming services. Magkakasunod ang mga bagong programang inilunsad sa GMA7, pero hindi ganoon kataas ang viewing level ng mga ito. Noong Sabado, June 28, 2025, nagsimula ang dance show na hino-host ni Alden Richards, ang Stars on the Floor. 7.8% ang rating nito. Halos katapat nito ang kasisimula lang din na Idol Kids Philippines sa Kapamilya Channel. Naka 4.8% ito. Kabang-abang ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab noong gabing iyon dahil nakumpleto na ang Big Four, at naging final duo evictee ang Dusby nina Dustin Yu at Bianca De Vera. Naka 6.2% ito, kahit halos araw-araw ay nagte-trending at lalo pang lumalakas sa mga manunood. Halatang gusto pa rin ng mga manunood ang mga singing contest kaya maganda pa rin ang pagtanggap sa The Clash ng GMA7 na nagsimula 2 weeks ago. Noong linggo, June 29, ay lalo pang tumaas ito sa 8.1%. Noong Lunes, June 30, ay nagsimula naman sa afternoon prime ng GMA7 ang Akas-ada ni Andrea Torres. Ito ang ipinalit sa Binibining Marikit na nagtapos noong nakaraang Biyernes, June 28. Tila mababa rin ang viewing level noong araw na yon dahil naka 5.3% lang ang Akas-ada. Ang My Father's Wife naman ay naka 5.2%, at ang Mommy Dearest ay 5.8%. Hanggang July 11 na lang ang Mommy Dearest, at papalitan na ito ng Cruz vs. Cruz sa July 14. Challenge ito kung maibabalik ang dating sigla ng afternoon drama na madalas pang nagdo-double digit noong panahon ng abot kamay na pangarap ni Jillian Ward hanggang sa Lilet Matias, attorney at law ni Joe Berry. Noong Biyernes, June 27, ang finale episode ng Binibining Marikit, at ito ang pinakamataas ang rating sa tatlong afternoon drama. Pero hindi ito kasing taas nung mga nakaraan nilang episodes. Naka 5.9% ito. Noong araw ring iyon ay naka 5% ang It's Showtime, at ang It Bulaga naman ay 3.3%. Sumunod ang My Father's Wife na naka 5% din, at ang Mommy Dearest ay 5.8%. Pagkatapos ng Binibining Marikit ay ang Fast Talk with Boy Abunda na naka 4.1%. Sumunod ang Lovely Runner na 2.7%. Ang Family Feud, kung saan naglaro sina Marian Rivera, Alden Richards, at ilang celebrity contestants sa Stars on the Floor, ay naka 7.3%. Pagdating sa primetime ay naka 12.4% ang 24 oras. Ang Encantadia Chronicles, Sangger ay 10.6%, at ang FPJ's Batang Quiapo ay 13%. Ang Sanggang Dikit FR ay natalo ng Incognito na malapit nang matapos. Naka 7.8% ang Sanggang Dikit FR, habang ang Incognito ay naka 8%. Ang PBB Celebrity Collab Edition ay 4.3%. Noong Sabado, June 28, ay bumalik na ang Rainbow Rumble ni Luis Manzano sa Kapamilya Channel, kung saan naglaro ang LGBTQ members na sina Vice Ganda, Marina Summers, Yamina, Sassy Girl, at Kalad Karen. Naka 2.1% ito. Ang halos katapat nitong Pepito Manaloto sa GMA7 ay naka 7%. Noong linggo, June 29, ay 1.9% na lang ang Rainbow Rumble, at ang katapat nitong Bubblegang ay 6.3%. May viewers talaga ang PBA sa RPTV dahil nakakuha pa ito ng 2.9% na rating. Samantala, sa primetime noong Lunes, June 30, ay lalo pang tumaas ang FPJ's Batang Quiapo. Naka 14.2% ito. Ang Encantadia Chronicles, Sangger ay tumaas naman sa 11.4%. Maging sa datos ng Kantar Media ay waging-wagi ang FPJ's Batang Quiapo. Nanatiling most watched teleserye sa bansa ang programang pinagbibidahan.
ni Coco Martin matapos itong magkamit ng national TV rating na 20.2% kumpara sa 17.1% ng Encantadia Chronicles, Sangre noong June 23, Lunes. Kinapitan ng mga Pilipino ang episode kung saan namatay ang kontrabidang karakter ni McCoy De Leon noong June 24, Martes, na nakakuha ng national TV rating na 21.3% kumpara sa kalaban na nakakuha ng 16.2%. Nagpatuloy ang lamang ng Kapamilya teleserye sa June 25, Miyerkules, na episode na nagrehistro ng national TV rating na 19.2% laban sa Sangre na nagtala ng 15.4%. Tinutukan pa rin ang palabas ng ABS-CBN noong June 26, Huwebes, na episode na nagtala ng national TV rating na 20.7% kumpara sa 15.4% ng katapat na serye. Namamayagpag din ang FPJ's Batang Quiapo pagdating sa online viewership. Nagtala ito ng mahigit kalahating milyon o 600,000 daily peak concurrent viewers, o mga sabay-sabay na nanood sa Kapamilya Online Live sa YouTube, para sa parehong panahon. Nakatsikahan namin si Roda, Direk Joel Lamangan, noong June 30, Lunes, sa Cash and Carry sa Makati City, at sinabi niya sa amin ang ilang nakakashock na development sa top-rating teleserye ni Coco Martin, ang hari ng telebisyon. At yan ang ating latest Showbiz Chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more Showbiz Chika updates, like and share the video at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat, adios!